sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Bago ako magsimula ay gusto ko munang bumati sa inyo ng isang manigong bagong taon. Nakasubscribe na po ako sa lahat ng inyong YouTube channel, Papa Dudut. Ang Papa Dudut YouTube channel, kaistorya, at ang pinakabago ninyong pinopromote, ang Papa Dudut Family. Bago ang lahat, ako po si Bay, nasa mid-20s. Nakatira ngayon sa Parañaque City at nagwo-work ako bilang dealer sa isang malaking casino dito sa Pasay. Masasabi kong isa ako sa mga certified Papa Dudut fans since 2014 at 2 years na ako nakasubscribe sa iyong primary channel sa YouTube. Anyway, napasulat ako sa inyo kasi gusto kong i-share sa inyo ang naging experience ko noon sa buhay na hindi ko akalain na mangyayari kasi parang pampelikula lamang, Papa Dudut. Ikakwento ko sa inyo ang aking naranasang kababalaghan. Marami tayong kinakatakutan sa buhay, kadalasan ay multo, engkanto, tsaka mga mamamatay tao. Kung hindi man mga supernatural beings ang kinakatakutan mo ay natatakot ka namang mamatay o yung mga mahal mo sa buhay. Pero para sa akin ay wala nang mas nakakatakot kapag iniwan ako ng boyfriend ko. Papa Dudut, may third eye ako at nag-freak out talaga ako kapag nakakakita ako ng mga totoong mga multo o nilalang na hindi nakikita ng iba. Alam ito ng mga kaibigan at kapamilya ko pero hindi ko masyadong pinapaalam sa iba dahil takot akong maparatangang baliw. Naalala ko noong high school ako sa Quezon City Academy. First Friday Mass. Nagsermon ng pare tungkol sa mga taong psychic o yung may third eye. Sabi niya ay hindi raw yan totoo sapagkat kabaliwan lang daw yun. Madalas daw kasi kapag may third eye ang isang tao ay meron daw sakit na schizophrenia. Hindi ko alam, Papa Dudut, kung ano ang naging basihan niya. Pero paniwalang paniwala kaming lahat sa sermon niya. Kaya naman simula noon ay natakot na akong malaman ng mga tao na meron akong third eye kasi ayaw kong mapagkamalang baliw. Samantala, nagsimula ang lahat nang magkaroon ako ng boyfriend. Masaya naman kami sa aming relasyon. At dahil sa mahal naman niya ako, ipinagtapat ko sa kanya ang totoo na may third eye nga ako. At tinanggap naman niya ako, Papa Dudut. Sa kabilang banda ay hilig namin ang mag-movie marathon dahil pareho kaming film lovers. Favorite ko ang horror kaya iyon ang lagi naming pinapanood. Isang gabi ay nag-movie marathon kami sa kanilang bahay. Bala ko na sana doon na lamang matulog pero tumawag noon si Mama at galit na pinauwi ako. No choice ako kundi ang umuwi. Buti na lamang at nag-volunteer ang boyfriend ko na ihatid ako sa amin. Dahil sa medyo malapit at wala nang sasakyan, noong pauwi kami kaya naglakad na lamang habang natapat kami sa may bakanting lote na may mga puno ng akasya. Biglang napatulala siya. Nagtaka naman ako kaya sinundan ko ng tingin ang tinitingnan niya, Papa Dudut. Tumaas ang balahibo ko dahil isang supernatural na nilalang ang nakatitig sa aming dalawa. First time kong makakita ng ganong klase ng nilalang. Hindi ko mawari kung ito ba ay engkanto, maligno, kapre, tikbalang o demonyo. Siya'y may tangkad na 5'11", may sungay, namumula ang mga mata. Nakatitig siyang nakabuka ang bunganga niya na para bang may uling na nagbabaga. Hindi kami makagalaw ng boyfriend kong si Bernard sa sobrang takot. Kaya nagdasal na lamang ako sa aking isipan habang nanginginig ako sa takot. Alam kong yun din ang ginagawa ng boyfriend ko. Matapos ang ilang minuto ay naipikit ko ang aking mga mata at nagpasalamat sa Panginoon at tumingin ako sa kinakaroonan ng nilalang ay wala na siya. Pero nang tignan ko ang boyfriend kong nakatulala pa rin siya.
Niyakap ko na lamang ang boyfriend ko at todo iyak ako noon pero siya ay tulala lang talaga. Nakatingin siya sa akin habang umiiyak ako. Buti na lamang at may tricycle na dumaan sa amin kaya agad kaming isinakay. Hanggang sa nakarating na kami sa bahay ko, wala pa ring imik ang boyfriend ko. Matindi yata ang pagka-shock niya kaya pinaupo ko muna. Hindi ko muna ikinuwento kina mama ang nangyari kahit tanong sila ng tanong kung bakit ang tahimik ng boyfriend ko. Samantala matapos ang ilang minuto, nag-text sa akin ang ate ng kasintahan ko at sinabi kong dito muna siya magpapalipas ng gabi at ihahatid na lamang siya ng kuya ko kinabukasan. Papadudot na natiling tahimik si Bernard ngunit napapansin ko na sa kanya ang pagbilis ng kanyang paghinga. Pinainom ko siya ng tubig pero hindi yon nakatulong hanggang sa hindi na naging tama ang paghinga niya. Hanggang sa nag-collapse na lamang si Bernard. Grabe ang takot ko noon at humingi ako ng tulong sa mga kapamilya ko. Iyak na ako ng iyak habang isinusugod namin siya sa ospital. Ayon sa doktor ay may sakit pala sa puso itong si Bernard. At yon ang sekretong hindi niya sinabi sa akin. Nang matext ko ang mga kaanak ni Bernard tungkol sa nangyari, agad na pumunta ang ate at tatay niya sa ospital. Kinausap ako ng ate niya tungkol sa sakit ng aking kasintahan. Ayaw niya raw na malaman ko kasi mag-aalala ako. Papadudot ang sakit noon sa dibdib. Sana kung alam ko lang yung kondisyon niya ay gagawin ko ang lahat para maging okay lamang siya. Samantala inoperahan si Bernard noong araw ding yon, ngunit agad din siyang binawian ng buhay. Papadudot iniwan ako ng boyfriend ko. May pagkakataong sinisisi ko pa rin ang sarili ko sa nangyari. Sana ng mga time na yon ay hindi na lamang ako hinatid sa bahay. Na sana agad ko siyang naisugod sa ospital. Sana hindi siya namatay. Sana nandito pa rin siya sa tabi ko. Tinis niya lahat para sa akin. Nagmo-movie marathon kami ng horror at kahit na natatakot na siya ay tiniis pa rin niya. Yung mga panahong pinapagod ko siya sa kakagala, nakasupport pa rin siya sa akin. Game siya sa lahat ng adventures namin. Almost 4 years na kami kaso'y hindi ko nga lang siya nakakasama. Sabi pa nga niya kapag sumapit na kami sa edad na 25 ay magpapakasal na kami at bubuo ng isang masayang pamilya. Samantala bago ilibing si Bernard ay tinawagan ako ng ate niya para pumunta sa bahay nila. Pagdating ko ay sinalubong ako ng mama ni Bernard at niyakap ng mahigpit habang naiiyak. Gumanta rin ako ng yakap. Bey, alam ko kung gaano kasakit sa iyo na mawala si Bernard. Pero kailangan nating magpakatatag. Wika ng mama ng aking kasintahan. Opo tita, magpapakatatag po ako. Sagot ko naman sa kanya. Pagkatapos noon ay dinala ako ng ate ni Bernard sa kwarto ng kasintahan ko. Nakaramdam ako ng lungkot dahil nakita ko sa tabi ng kanyang kama ang litrato naming dalawa. Samantala'y wala silang ginalaw sa kwarto niya simula noong nawala siya. May kama pa rin, naroon din ang gitara niya. Kaya kita dinala dito kasi ilang beses ko nang napapanaginipan si Bernard at palagi niyang binibilin sa akin na dalhin kita rito. Paliwanag ng kapatid ng kasintahan ko. Nagulat naman ako sa aking narinig pero hindi ako nakaimik dahil nagsimulang makaramdam ako ng kakaiba sa loob ng kwarto. Although may third eye ako. Pero wala po akong nakikitang multo o kung anong nilalang sa loob. Pero hindi naman alarming kasi parang masaya pa nga ang pakiramdam ko kahit na alam kong hindi lang kaming dalawa ang nasa loob ng kwarto. Sa panaginip ko'y palagi ito ang tinuturo ni Bernard. Pagpapatuloy ng ate ng kasintahan ko habang tinuturo ang cabinet na nasa bandang kanan ng kwarto. Gawa ito sa kahoy at alam mong may kalumaan na dahil natutuklap na ang unang layer ng kahoy at bakas pa ang ilang stickers ng anime na nakadikit dito. Papadudot lumapit kaming pareho sa cabinet na itinuro niya nang biglang humangin ng napakalakas
at ang lamig. Feeling ko ay may nakayakap sa akin. Maya-maya ay naglaho ang lamig kaya binuksan ko ang cabinet at pagbukas ko ay may isang box na may nakadikit na picture namin. Pagbukas ko ng box ay may sulat siya. Bay, alam ko na balang araw ay mababasa mo rin to at alam ko yun. Sorry kasi nagsinungaling ako tungkol sa totoong kalagayan ng kalusugan ko. Masaya akong kasama ka araw-araw. Kinakaya ko ang pagod kasi masaya ako kapag masaya kang kasama ko. Siguro sa ngayon wala na ako no? Bay, aaminin ko na may sakit ako sa puso. Nalaman ko ito kamakailan lang nung nagpa-check up ako. May findings na lumalaki ang puso ko at tubig lang ang kinakapitan ko para makasama pa kita ng kahit mas matagal man lang. Pero hindi pa rin maiiwasan na mamatay ako kasi hindi na ako nagpakonsulta sa doktor simula nung nalaman ko ang kondisyon ko. At kahit magpakonsulta pa ako ay hindi na mababago yun kasi nangyari na rin yun sa papa ko. Alam mo naman yun, ayaw kong makonfine, ayaw kong hindi kita nakakasama. Sinusulat kong makasama ka, Bay, kasi hindi ko na alam kung hanggang kailan kita makakasama. Sana maintindihan mo, Bay. Alam kong mag-aalala ka kaya tinago ko na lamang. Gusto kong masaya ka palagi. Mahal na mahal kita. Papa Dudut, grabe yung iyak ko nang mabasa ko ang sulat na yun ni Bernard para sa akin at noong may nakita kong singsing. Pagkatapos ay may nakasapit na namang letter doon. Di na yata ako aabot sa 22 years old. At saka mapapagalitan ako ng papa mo kung mamadalain ko. Kasi mga bata pa tayo pero marry me please. Mamayang kaunti nakaramdam ako ng kakaiba sa paligid. Agad kong tinignan ang ate niya at sa mga mata pa lamang niya ay alam kong nararamdaman din niya ang nararamdaman ko. At nang lumingon ako sa likod sa bandang kama ay nakita ko si Bernard na nakaupo at nakasmile. Naiyak ako noon, Papa Dudut, na siyang pagtataka naman ng ate ng kasintahan ko. Pero wala pang isang minuto ay naglaho na yung mahal ko. Yes, papakasalan kita. Pabulong na wika ko. Pagkatapos doon ay bumalik na sa dati ang aura ng kwarto ni Bernard. Patunay na natahimik na ang kanyang kaluluwa. Papa Dudut, dumating ang araw ng libing ni Bernard. Siyempre lahat kami ay malungkot at umiiyak habang ipinapasok na ang kabaong niya sa nicho. Hapon na nang makauwi ako noon sa bahay. At dahil sa labis na antok ay hindi ko na malayang nakatulog pala ako sa may sofa. Hanggang sa natagpuan ko na lamang ang sarili ko sa madilim na daan. Agad kong natandaan ang lugar na yon dahil sa pamilyar na mga puno ng akasya. Nakaramdam ako ng labis na takot nang magpakita sa akin si Bernard. Umiiyak at takot na takot siya. Bay, tulungan mo ako. Kukunin niya ako, Bay, tulungan mo ako. Halos hysterical na noon si Bernard. Sino bang umahabol sa'yo? Nagtataka kong wika. Pero bago pa makapagsalita si Bernard ay natanaw ko mula sa dilim ang isang pamilyar na imahe. Patangkad, may sungay, namumula ang mga mata. Nakatitig siyang nakabuka ang bunganga niya na para bang may uling na nagbabaga. Papa Dudut, eto yung nilalang na nakita namin ni Bernard noong gabing inihatid niya ako pauwi sa bahay. At dahil sa takot ay hinila ko si Bernard palayo sa nilalang na lumitaw. Pero huli na noon ang lahat dahil nakuha ng nilalang kagad si Bernard. Sumisigaw ang kasintahan kong si Bay. Tulungan mo ako, habang hinihila siya ng nilalang na yon patungo sa kadiliman. Dahil naman sa aking nasaksihan ay napasigaw ako sa sobrang takot. At nagising ako sa aking bangungot. Sobra pa rin akong natakot at halos kapusin ako ng hininga. Buti na lamang at dumating noon ang mama ko at agad niya akong pinainom ng tubig. Ano ba yung napanaginipan mo, Bay? Tanong sa akin ni mama. Mama, may aaminin ako sa inyo. Bago namatay si Bernard ay may nakita kaming nilalang doon sa bakanting lote na may puno ng akasya. Hindi namin mawari kung engkanto ba yun, maligno o demonyo. Basta ma, may
May nakita kami noon eh. Nasobra kaming natakot ni Bernard. Kaya inatake siya sa puso dahil sa mga nakita niya na ibulalas ko. Hindi naman makapagsalita si mama sa labis na pagkabigla sa aking ikinuwento. Naniniwala naman siya sa akin kasi matagal na niyang alam na may third eye ako. So may third eye din ba si Bernard? O sisa niya pagkatapos? Hindi naman po kasi sobra siyang natakot noong makita namin yung nilalang na yon, ma. Napanaginipan ko ulit yun at kinukuha si Bernard. May kutob ako na hawak ng nilalang na yon, ang kaluluwa ni Bernard. Pagkatapos kong ikwento yon sa mama ko ay agad akong nagpahinga. Baka nag-overthink lamang ako o di kaya ay hindi lang ako naka-move on dahil kalilibing lang noon ang kasintahan ko. Pero papadudot muli kong napapanaginipan si Bernard na naghihirap sa kamay ng nilalang na yon. Hindi lang isa kundi maraming beses sa loob ng isang linggo. Dahil dito ay nag-alala na ako. Baka totoo ang aking napapanaginipan at humihingi nga ng tulong sa akin ng kaluluwa ng kasintahan ko. Kaya agad akong tumayo sa aking higaan sapagkat sumikat na noon ang araw at mabilis akong naligo at nagbihis ng damit. Bago napagpasyahan kong lumabas ng bahay para puntahan ang pamilya ni Bernard at ibalita sa kanila ang aking naranasan. Pagdating ko naman doon ay agad kong ipinagtapat sa pamilya ni Bernard ang totoong nangyari noong gabi bago namatay ang kasintahan ko. Nung una ay hindi sila makapaniwala pero sabi ng nanay ni Bernard ay kakausapin daw niya ang isang kamag-anak nilang albularyo at espiritista. Kinagabihan ay dumating ang sinasabing kamag-anak nilang yon at doon ay kinausap ako nito. Sinabi ko sa albularyo na nakita ko pa ang kaluluwa ni Bernard sa kwarto nito isang araw bago ito ilibing. Ang buong akala ko ay matatahimik na ang kasintahan ko dahil tinanggap ko ang kanyang proposal kahit napatay na siya. Pero nananaginip pa rin ako na na-capture daw si Bernard ng nilalang sa puno ng akasya. May posibilidad na noong araw na nakita mo siya dito sa kwarto niya na nakaupo at nakangiti sa iyo ay patawid na siya sa liwanag. Pero bago pa siya makarating doon ay dumating ito na sinasabi mong nilalang at kinuha o inambush ang kanyang kaluluwa. Maraming kasong ganito. May mga kaluluwang kinukuha ng masasamang espiritu para alipinin. Paliwanag ng albularyo sa akin. Paano natin mapapakawala ng kaluluwa ni Bernard? Sakaling kinapture nga siya ng nilalang na nakita namin noon. Nag-aalalang tanong ko sa kanya. Dalhin mo ko sa lugar na sinasabi mo. Yun ang utos na lang sa akin ng albularyo. At agad ko naman siyang sinunod. Sinamahan ko siya doon sa bakanting lote na may puno ng akasya. At sa paglapit pa lamang namin naramdaman na kaagad namin ng kasama ko ang presensya ng isang masamang espiritu. Masama ang nilalang na nandito. Nararamdaman kong hawak nga niya si Bernard. Nag-aalalang wika ng albularyo. Pero huwag kang mag-alala. Alam ko kung paano ito magagapi. Yun ang assurance na ibinigay nito sa akin. Pagkatapos noon kinabukasan ay tinipon namin ang mga kamag-anak at kapamilya ni Bernard at nagprosesyon kami patungo sa bakanting lote na may mga puno ng akasya. Habang kami ay nagdarasal noon ay nagsasagawa ng ibang ritual ang albularyo na pangtanggal daw ng masamang espiritu. Papadudot nakaramdam kami ng panghihilakbot. Lalo na nang lumakas ang hangin sa paligid. Namatay ang mga sindi naming kandila. Pero hindi kami nagpasindak at nagpatuloy kami sa pagdarasal. Ginawa namin ang prosesyon na yon sa loob ng 40 araw. Ayon na rin sa payo ng aming albularyo, sa ika-40 days simula nang mamatay si Bernard ay nagsama na kami ng pare at doon kami nagsagawa ng misa. Binindisyonan na rin ng pare ang buong bakanting lote kasama ng mga puno ng akasya. Pagkatapos ng misa ay hindi umalis ang albularyo at ilang kamag-anak ni Bernard na malalakas ang loob dahil pinagpatuloy nila ang ritual na tuluyang magpapalaya sa kaluluwa ni Bernard laban sa nilalang na umaalipin sa kaluluwa ng kasintahan ko. At yun nga papadudot. Kinagabihan ay napanaginipan ko si Bernard. Masaya na ulit ito at ibinalita niya sa akin na malaya na siya. Laking pasasalamat niya sa akin at sa mga kamag-anak niyang tumulong para mapalaya ang kanyang kaluluwa sa masamang nilalang na yon.
Dagdag pa ni Bernard na agapi daw ang masamang espiritong yon at kailanman ay hindi na raw ito magbabalik. Pagkatapos noon ay nagising ako sa aking panaginip. Tahimik ang buong kwarto ko pero nakaramdam ako ng labis na saya. Dahil alam kong nakarating na si Bernard sa dapat niyang paroonan. At yun nga, Papa Dudut. Sa ngayon ay sinusubukan ko pa rin makamove on sa pagkawala ng kasintahan kong si Bernard. Although tanggap ko na rin naman. Pero may pagkakataon talaga na nalulungkot din ako minsan kapag naaalala ko ang aking kasintahan. Papa Dudut, hanggang dito na lamang ang ikukwento ko sa inyo. Sana'y mabasa niyo pa rin po ito at mapiling i-upload sa inyong YouTube channel. Abangan ko po ito. Muli maraming salamat sa iyo at sa mga listeners na nakikinig ngayon. Maaring maniwala kayo o hindi sa aking kwento. Ang importante na ibahagi ko sa inyo ito at makatulong sana sa iba na nakakaranas ng tulad ng naranasan ko. Lubos na nagpapasalamat, Bay. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.